Hi, ako si Zay. Naranasan mo na ba yung nakipag-usap ka sa kapwa mo gitarista? Pero sobrang unfamiliar ng mga words na sinasabi niya about sa electric guitar? Well, in this video, samahan niyo ako at isa-isayin natin yung bawat parts ng isang electric guitar. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe at bago ka lang sa channel ko, mag-subscribe ka na. And without further ado, let's begin! So sisimulan na natin yung pag-a-analyze ng bawat parts mula sa taas hanggang sa pinakababa. So pinakauna sa ating list is yung headstock. So naglalaman yung headstock ng ating tuning keys, which is yung iniikot natin every time na magtotono tayo, and yung tuning post, which is yung nag-hold sa strings. And kadalasan sa mga electric guitars is naka-include na rin yung truss rod dito sa may mismong headstock. So every time na i-adjust natin yung relief ng neck, dito na rin natin siya pipihitin gamit yung Allen wrench. Unlike sa mga acoustic guitars, makikita pa natin yung truss rod sa may mismong hole ng gitara. And sa ngayon, ang alam ko pa lang na merong truss rod sa may headstock is yung Taylor guitars, which is more on acoustic sila. Nakakita na ba kayo ng ganito? Well, madalas mangyari yun sa mga Les Paul guitars. Kasi yung angle ng kanilang headstocks is sobrang prone talaga sa pagkabali. Kaya itong SG ko na to, meron siyang umbok dito sa likod ng headstock para ma-prevent yung pagkabali niya in case na malaglag ko man siya. So tapos na tayo sa may headstock na part. Now punta naman tayo sa isa sa pinakamahalagang parte ng isang gitara. And that is the neck. This is the neck. And dito natin nilalagay yung mga kamay natin para mahawakan natin or matipa natin yung gitara. And sa loob ng neck, meron tayong tinatawag nilang fretboard or fingerboard. Dito naman natin nilalagay yung mga daliri natin para mapindot natin yung strings. And isa din to sa most essential part ng isang gitara kasi dito nagbabari yung magiging tone or sound ng ating guitar. And sa loob naman ng fingerboard or fretboard, we have the fret wires. Ito naman yung mga bakal na nakakabit sa gitara natin, which gives specific sound kapag napindot. Isa pang bagay na nasa loob ng fretboard is yung mga inlays, which gives more aesthetic looks sa isang gitara and kadalasan ding nagre-represent ng odd numbers, which is yung 1, 3, 5, 7, and so on. Isa pang bagay na konektado sa neck is yung nut, where dito nagsisit or nagsistay yung mga strings papunta dun sa bridge. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano itsura ng bridge ng isang electric guitar. So, this is the nut. Isa rin to sa mga ina-adjust kapag ibababa natin yung action ng isang gitara. So, we have 3 types of guitar neck joints. Number 1 is yung set neck, which is yung hawak ko ngayon and fixed na siya din sa mismong gitara. Number 2 is yung through neck, which is yung neck ng gitara is nakakabit dun sa mismong body ng guitar. And number 3 is yung bolt-on, which is yung madalas nating makita sa mga Fender guitars and ginagamitan niya ng screws para kumabit and removable din yan. So ngayon, punta naman tayo sa body. So sa body, we have the bindings. Ayan yung bagay na madalas nating makikita sa bawat edges ng isang gitara, which protects and prevents your guitar from scratches and bump. So next na makikita natin sa body ng electric guitar is yung pickguard. Now meron din namang mga electric guitar na wala. But yung hawak ko ngayon is meron siyang pickguard and it's colored black. Ano nga ba ang function ng pickguard? Ang pickguard ang nagpaprotect sa finish ng inyong gitara from nails or scratches. So next thing na makikita natin sa body ng isang electric guitar ay ang guitar pickups. Ano nga ba ang guitar pickups? Ang guitar pickups ang nagre-receive ng mga sound waves na napoproduce ng ating strings whenever we strum papunta dun sa amplifier. So merong 2 common types ang guitar pickups. Number 1 is yung single coil na madalas nating makita sa mga Stratocasters. And number 2 is yung humbuckers, which is yung meron ako ngayon.
So kanina, na-mention ko sa inyo yung nut. Now, let me show you the bridge. This is the bridge. Ayan yung isa pang part na nagko-connecta papunta naman dun sa nut. Ito rin yung madalas na ina-adjust ng mga guitar luthiers or mga nagsiset up ng gitara para makuha natin yung tamang intonation ng bawat string. Konektado din ang bridge sa isa pang bagay which is yung stop bar tailpiece na hawak ko ngayon. Meron kasi tayong dalawang types ng bridge which is yung ginagamitan ng trem bar and itong hawak ko ngayon na stop bar tailpiece. So, ang trem bar is madalas nating makita sa mga Stratocaster or sometimes sa Super Strat. At ang stop bar tailpiece naman is madalas naman natin silang makita sa mga Les Pauls and SGs. So next thing na makikita natin sa body ng isang electric guitar, walang iba kundi ang volume and tone knobs. So meron akong 4 na knobs dito at naglalaman ito ng isang volume and tone para sa neck pickup and volume and tone para sa bridge pickup. Isa pang bagay na makikita natin sa body ng isang electric guitar ay ang toggle switch. Ano nga ba ang toggle switch? Ito yung magsisilbing selector natin sa kung anong pickup ang gagamitin natin. Isa para sa neck, at isa naman para paganahin yung dalawang pickup, at isa naman para sa bridge pickup. Ngayon, makakakita tayo ng mga 5-way switch selectors na kadalasan nating makikita sa mga Stratocasters. At last but not the least, syempre ang input jack. Dito natin i-connect yung ating mga cables papunta dun sa amplifier para mapatunog natin yung ating mga electric guitars. So ayun yung iba't ibang parts ng isang electric guitar and I hope meron kayong natutunan sa video na to. And if nagustuhan nyo to, don't forget to drop a like and subscribe. Once again, ako si Zai. Keep playing, keep grooving.